Minsan, ang kabutihan mo ang magiging dahilan ng pagkamatay mo at ang kwentong ito, patunay nito. Sa bundok ng Sorsogon, may isang albularyo na nagtiwala sa maling pamilya at ang ginawa nila sa kanya, hindi mo malilimutan. Si Aling Belen, albularyo, manggagamot, kilala sa buong probinsya. Nakatira siya mag-isa sa bundok, malayo sa bayan, bahay kubo, malaki, maraming kwarto. Walang asawa, walang anak, pero maraming dumarating sa kanya. Mga may sakit, mga nasumpa, mga may problema, at lahat tinutulungan niya. Walang pili. Basta may kailangan ng tulong, tumutulong siya. Isang gabi ng Oktubre, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Nag-aayos si Aling Belen ng mga gamot niya. Biglang may kumatok sa pinto. Malakas, paulit-ulit. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya isang pamilya. Mag-asawa, may 3 anak. 2 lalaki, 1 babae. Lahat basa na basa, nanginginig. Aling Belen, tulong po, kailangan po namin ng masisilungan. May napansin si Aling Belen. Ang amoy, hindi normal. Amoy lupa, basa at may halong dugo. At ang mata nila, may kakaiba, kumikislap sa dilim. Pero binaliwala niya. Pasok kayo, sabi niya. Pumasok ang pamilya, naupo sa sahig. Binigyan sila ni Aling Belen ng kumot, mainit na tubig. Salamat po talaga, sabi ng lalaki. Mga 50s yan, payak, mataas. Walang anuman, matulog na kayo, bukas na tayo mag-usap. Natulog ang pamilya, pero si Aling Belen, naramdaman niya, may mali, pero hindi niya alam kung ano. Kinabukasan, umaga, bumangon si Aling Belen. Nakita niya ang pamilya, nagluluto na. Aling Belen, nagluto po kami ng almusal para sa inyo. Gumiti si Aling Belen. Salamat, mabait kayo. Kumain sila, pero habang kumakain, napansin ni Aling Belen. Ang pamilya hindi kumakain. Nakatingin lang, nanunood sa kanya. Bakit hindi kayo kumakain? Busog pa po kami, sagot ng babae. Tumanggo si Aling Belen. Pagkatapos kumain, nagtanong siya, saan kayo galing? Bakit kayo nandito? Natahimik ang lalaki. Pagkatapos, nagsalita. Tumakas po kami, may humahabol po sa amin. Sino? Mga tao, gustong patayin kami. Bakit naman? Hindi sumabot ang lalaki, pero nagsalita ang babae. Kasi po, kami ay aswang. Napatigil si Aling Belen, tumingin sa kanila, at nakita niya, totoo nga, ang kuko nila mahaba, nakatago lang. Ang ngipin nila matalas, pero nakapikit ang bibig. Pero hindi po kami kumakain ng tao ngayon, matagal na po, ayaw na po namin. Tumanggo si Aling Belen. Kung ganon, manatili kayo dito, tutulong ako sa inyo. Salamat po talaga. Nagstay ang pamilya. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Tumutulong sila sa gawaing bahay. Naglilinis, nagluluto, nag-aani. Mabait, mapagkakatiwalaan. O kaya akala ni Aling Belen. Kasi paggabi, may ibang nangyayari. Lumalabas ang pamilya, pumupunta sa kagubatan. Pero hindi para magpatrol, para kumain. Mga hayop, aso, pusa, baboy, kinakain nila, hilaw, dugo pa. Kasi ang totoo, hindi sila tumitigil sa pagkain. Kumakain pa rin sila, hindi lang tao. Pero gutom pa rin sila, palagi. At unti-unti, naubusan na ang mga hayop sa kagubatan. Wala nang makain, kaya nag-usap ang pamilya. Isang gabi, sa labas ng bahay. Gutom na ako, sabi ng bunso. Alam ko, gutom na rin ako, sabi ng ama. Wala na tayong makain sa kagubatan, sabi ng ina. Ano ba ang gagawin natin? Tanong ng panganay. Natahimik sila. Pagkatapos, nagsalita ang ama. May isa pa,
tumingin sa kanya ang lahat. Sino? Tinuro niya ang bahay. Si Aling Belen. Natahimik ang lahat. Pero tatay, tinulungan niya tayo, sabi ng anak na babae. Alam ko, pero gutom na tayo. Walang ibang pagpipilian. Hindi ba pwedeng maghintay na lang tayo? Baka may dumating na ibang hayop. Umiling ang ama. Hindi, gutom na ako. Kailangan na nating kumain, ngayon. Tumanggo ang pamilya. Kahit ayaw nila, alam nila, kailangan nila, umamatay sila sa gutom. Gabi na, natutulog na si Aling Belen. Pumasok ang pamilya sa kwarto niya. Dahan-dahan, tahimik. Nagtinginan sila. Pagkatapos, tumanggo ang ama. Lumapit sila sa kama kung saan natutulog si Aling Belen. Gumising si Aling Belen. Nakita niya ang pamilya nakapaligid sa kanya. Pero ang mukha nila nag-iba na. Payat, kulot ang buhok, matalas ang ngipin, pula ang mata. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Aling Belen. Gumiti ang ama. Pasensya na po, Aling Belen, pero gutom na kami. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na po ang kakainin namin. Napaatras si Aling Belen, pero walang taksas. Nakapaligid na ang pamilya. Pero tinulungan ko kayo, binigyan ko kayo ng bahay, ng proteksyon. Alam po namin at pasensya po talaga, pero walay na kaming choice. Lumapit ang ama, hinawak ang braso ni Aling Belen, matalas ang kuko, tumusok sa balat, tumulo ang dugo. Sumigaw si Aling Belen, pero walang tumutulong. Malayo ang bahay niya, walang makakarinig. Kinagat ng ama ang braso niya, sabay hawak sa suso, matalas ang ngipin, pumasok sa laman. Sumigaw ulit si Aling Belen, pero hindi tumigil ang ama. Sumunod ang ina, kinagat ang binti. Pagkatapos ang mga anak, kinagat ang kamay, leeg, tiyan, kepyas, lahat. Kumakain, dugo sa bibig, laman sa ngipin. Sumisigaw si Aling Belen, pero unti-unti humina ang sigaw. At sa huling narinig na salita, "Putang ina nyo!" Hanggang sa tumigil. Patay na siya. Pero hindi pa rin tumigil ang pamilya. Kinain nila ang lahat. Ang laman, ang buto, lahat. Hanggang sa wala nang natira. Walang bangkay, walang dugo. Parang walang nangyari. Kinabukasan, umalis ang pamilya. Iniwan ng bahay. Walang pasasalamat, walang paalam. Umalis lang. Lumipat sa ibang lugar. Naghanap ng pagong masisilungan. Mga araw ang lumipas, may kapitbahay na bumisita para mag-check kay Aling Belen kasi matagal na siyang hindi lumabas. Kumatok sila, walang sumagot. Binuksan nila ang pinto. Pumasok. Walang tao. Wala si Aling Belen. Hinanap nila sa lahat ng kwarto. Wala. Pero may nakita sila. Sa kwarto ni Aling Belen, sa sahig, may marka, dugo, konti lang, parang may nangyaring masama, pero walang bangkay, walang ebidensya. Tinawag nila ang pulis, nag-imbestiga, pero walang nahanap. Si Aling Belen nawawala hanggang ngayon. Walang nakakaalam kung nasaan siya, pero ang mga tao sa bundok may alam. Sabi nila, may pamilyang dumating, nag-stay sa bahay ni Aling Belen. Ilang linggo silang nag-stay. Pagkatapos, nawala si Aling Belen. Walang nakitang bangkay, walang ebidensya. Pero alam ng mga tao, ang pamilya bumalik. Naghahanap ulit ng susunod nilang kakainin. Mga tanong na hindi pa nasasagot. Nasaan na ngayon ang pamilyang aswang? Ilang albularyo na ang naging biktima nila? Bakit sila pumipili ng mga manggagamot? May plano ba silang tumigil? At ikaw, tutulong ka ba sa isang pamilyang nangangailangan kahit may kutob kang may mali? Kung gusto mong malaman ng iba pang kwentong katulad nito, follow ang aming page para sa mas maraming horror stories mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. May nagtiwala ka na ba sa maling tao? Share sa comments kung ano ang nangyari.